Ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa amin paano po pinagbabaril ito pong inyong mister, who is a policeman? Oh, yeah. And station commander. Yes, station commander. Nung panahon po ba na yun, he was on active duty? Yes, sir. Nung, yung Sabado, magkakasama na po kami nung buong araw po. Opo? Oo. Yung araw, October 5, nung araw na pinatay po siya? Saturday po. Okay. Yes po. Nung, pauwi na po kami, galing na kami ng station, sir. Sa araw na yon, nung umaga, sabi ng mister ko, sabi niya, uuna na daw siya ng police station sa Kugon. Kasi may imimit siya na kakausapin niya, sir. Sabi ko, sige, mauna ka na sa police station kasi susunod na lang kami ng mga allow na ng 1 p.m., sir. Opo. Nung nandun na siya sa police station, may kinausap siya doon, sir, na parehas din namin, sir, na Maranao, sir. Nung sir, nung mga 1, dumating na kami ng mga anak ko doon sa police station, sir. Doon. Nung araw na yun, hanggang sa gabi, magkakasama kami, sir. Mag-mall kami tapos sa SNR. Nung mga 9 na, umuwi kami, sir. Mga 9 p.m., dinrap niya kami sa bahay namin, sir. Tapos, pagka-drop niya sa amin, bumalik siya ng labas ng highway kasi walang parkingan yung bahay namin, sir. Okay, so drinap lang niya kayo? Oo, yes, sir. Aray. Yung dalawa kong anak, okay, sir. Okay po. Nung mga 5 minutes ata, may nagsisigaw na yung husband ko po namatay daw po. Saan niyo po narinig yon? Sa mga kapitbahay namin, sir. Sa mga kapitbahay niyo lang sir. din? Yes, sir. Okay. Di gulat na gulat kayo niyan. Yes, ano sir. nangyari? Sabi niya, patay na yung husband mo. Sabi ko, bakit? Na hindi naman, wala namang kaaway yung husband ko, sir. Okay. Pagkatingin ko, tumakbo ako ng palabas. Nung nakita ko siya, sabi ko, totoo pala na siya kasi may dugo na. Di ba malapit lang din yan dun sa pinag-drop off? Mga 100 meters sa bahay namin. Narinig nyo yung hindi pagbaril? Po. Hindi. Okay. Pero at that time, nung nakita na po natin, siguro nakahandusay na si station commander. Yes, sir. Wala na talagang any hint of life kay police captain? Akin, sir, sabi ko, dalhin ko to ng hospital. Okay. Kasi baka buhay pa. Hindi ko kasi nakita yung Opo, let's take our chances, di ba? Yes, sir. Sabi ko, itakbo ko na to ng hospital kasi baka buhay pa. Kasi hindi ko pa nakita yung niyan. Yung opo, oo. Sir. Doon na, sir, dinala ko sa hospital. Pag dating namin doon, dead on arrival na po. Okay. Ang sa akin lang po, mabigyan siya ng hustisya. Malaman namin kung sino yung may kagagawan doon sa kanya. Sumaludo pa raw yung kasama nung bumaril? Tama ba? Yun yung naririnig namin, sir. Yun yung naririnig namin, sir. Pero pero this happened last year pa, no? October 5, 2024. At nabanggit nyo rin po kanina, yes, sir, na nagpark ata itong si police captain sa tapat ng isang shopping mall? Hindi. Sa chapel po, Green Hills, sir. Yung mga... Okay. Yes, pero, I assume, dapat nag-imbestiga na dyan. Meron na dapat tayong, kahit police report man lang, it's been 4 months. Yes, ano sir. pong update sa inyo? Wala pa po, kaya po lumapit kami dito. Colonel, si Attorney JV po ito, no? Magandang hapon po sa inyo. Kilala niyo po ba itong si Police Captain Abdul Kahar Armama? Yes, sir. Actually, sir, he is my station commander at Police Station 2. Opo, no? Underclass ko rin yan sa academy. At pa yung father niyan, sir, kaklase ko rin sa recruit, actually. Okay, no? So, kumbaga, ang daming links, no, with Police Captain Armama. Colonel, I know you're already aware, no, yung nangyari po dito kay Captain Armama, nakakalungkot at nakakagalit, no? Ang isa nating uniform personnel, ganito na lang yung naging karanasan, no? Kawawa, of course, si Captain Armama, pero bukod pa dyan, siyempre yung kanyang pamilya.
And given po, Colonel, na this happened 4 months ago, ano na po yung mga naging efforts natin at ano na po yung nangyari? Actually, sir, last January 1st, sir, may lumutang na po na witness natin. Nakuha na po natin affidavit yung witness in condition sa kaso na yan, sir. Noong January 1st. Ang ano na natin dito, sir, is kailangan pa natin yung dagdag na ebidensya para maging clear talaga yung kaso natin. Okay. Actually, sir, during the incident, sir, last October 5, marami nakita, sir. Okay. May nakita na nagsasabi-sabi na nakita doon sa area. Pero nung malaman nila, sir, hope hindi naman sana ma-offend yung brother Muslims natin. Nung nalaman nila, sir, na Muslim, takot sila, sir, na mag-testify. Ito yung ano na nila, sir, mga speculation nila kasi Muslim, takot sila sa rido. So, nahirapan tayo kumuha ng witness natin, sir. Okay, so, ito yun, sir, last January, sir, may nakuha talaga tayo, sir, na nakapagbigay talaga ng salaysay na nakita niya doon sa insidente talaga na nandoon siya. Okay. Nakita niya yung insidente at nakita niya rin kung sino ang may kagagawan nito. Tama po ba, Colonel? Yes, sir. Based doon sa pinakita natin na gallery, may pinpoint siyang suspect doon, sir. So, most likely, mapay natin talaga yung kaso natin, sir. Pero ito lang, sir, kailangan ba ng dagdag na ebidensya, sir? Alam naman natin yung ano ngayon, sir, na idadaan natin sa CBO. Okay, so, okay. Ito lang, kunting ano natin dito, sir, dagdagan natin yung kuwapating ebidensya para madiin talaga yung suspect natin, sir. Okay, teka lang, Colonel, ha? Kasi ang lumalabas sa akin, we already know the information pero nagkukulang pa lang tayo ng mga taong naglalakas loob na susuportahan yung isasampa nating reklamo. Okay? Yes, sir, ganun, sir. Oo, and it's been 4 months, hanggang ngayon, wala pang nasasampang reklamo. Tama po ba? Yes, sir. Tama, okay. Yes, sir. Tama, sir. Ganito, ha? And ma'am, no, madaming nakakita, pero lahat takot. Yes, sir. So this person must be influential. May kakayahan siya na pumatay ng isang station commander at pumatay ng mga posibleng maging witnesses. And sir, tao po ninyo to. Itong namatay. Una sa lahat, protektahan natin yung nag-iisa na yan na witness. If it's necessary that we enroll him or her to the witness protection program, let's do it. ASAP. Okay? Kasi kung yung witness na yan ang susi para mapanagot natin kung sino man po ang may kagagawan nito, then it is in the interest of public order, in the interest of justice, na ma-ensure natin na umabot sa korte, may sabi niya yung mga nalalaman niya, protektado etong witness natin. Pero hindi pa po ba kaya sapat yung testimonya ng eyewitness para maisampa yung reklamo, Colonel? Sir, kailangan ba natin ng other pasulit talaga nung ebidensya natin, sir? Wala bang mga CCTV na sir, capture? Sir, kung titingnan natin, sir, sa location niya, sir, may CCTV doon, sir. Kunti lang talaga yung establishmento kasi unahan doon, sir, medyo libre na area. Okay, kumbaga, okay. Wala namang establishment sa unahan na yun. So, may nakuha tayo ilang CCTV lang na makapagturo doon sa suspect na nakasakay ng motor. Pero ilan lang, isang CCTV lang na-confirm natin doon na nakita, nakuhanan sa ng CCTV yung suspect natin nakasakay ng motor. Okay. Other than that, sir, nahirapan tayong mag-connect. Colonel, may katanungan lang po ako, ha? Total, may information naman na po tayo, no, kung sino yung may kagagawan nito, may witness naman. Matanong ko lang, no, at siguro para lang din sa pamilya nitong ating station commander, eto po ba sa tingin ninyo, etong pagkamatay po niya, no? Hindi nga pagkamatay, pagpatay kay Captain Armama, ito po ba ay related sa trabaho niya bilang isang pulis? Yes, sir. Dito tayo nakatuon, sir, no? This is a work-related incident. Alam naman natin yung station commander natin, masigasig sa trabaho, sir. Oo. Well, if that is the case, no? Nagtagal siya dyan sa station niya, sir, kasi lahat ng mga niya, ginagawa talaga yung kakayahan niya, being one of the youngest natin na station commanders sa Cagayan de Oro City. Oh my goodness, no? He was very promising pa naman, itong si station commander. Alam nyo, kung yan ang, if that is the case, then Shari, siguro dapat makarating din kay Chief PNP. Imagine po ninyo yung isang station commander natin, in your own words, masigasig at ginagawa itong kanyang trabaho. Pinatay siya in the line of duty, no? And ang motibo ay related sa kanyang trabaho bilang isang pulis.
Ako bilang isang mamamayan, nalulungkot ako na meron tayong isang masigasig na pulis, ginagawa ang kanyang trabaho, ganyan ang naging kahinatnan niya. At hindi natin magawan ng paraan para mapanagot kung sino man ang may kagagawan nito. Kaya sir, ginagawa natin yung buong mga kaya ng kupo, sir, para mas solido yung kaso na ipapile natin, sir. Opo. Para naman, sir, na walang ligtas talaga yung suspect natin, sir. Yes, Una yes. sir, alam natin yung suspect. So atin na, sir, is maging irrelevant talaga yung kaso natin, sir. Nang hindi naman maging sayang yung effort natin, sir. Yes po. And kasi kung ganyan lang din lumalabas, alam mo, nakakatakot ng maging pulis. Okay? Kasi kahit pala patayin ka, ikaw na ang nag-enforce ng batas, pati yung pagkamatay mo, hindi mabigyan ng hustisya. Rest assured, sir, will give justice to the family of Armama, to the dito Armama, sir. Ito lang, sir, konting ano lang, sir. Konting panahon na lang, sir, at maano natin yung kaso, sir. Ma-file natin tong kaso. Ilang nga, sir, is kailangan talaga natin, sir, na i-retire yung kaso natin, sir. Alam naman natin sa pagitong sitwasyon, babalik din naman sa atin, sir, pag kulang-kulang yung ebidensya natin. So, kailangan natin ng dagdag na ebidensya, sir. Ito lang, sir, konting panahon natin ma-file natin yung kaso. Yes, yes. Well, I understand yung concern po ninyo, no, Colonel Radam, na siyempre pag isampa natin yung kaso, gusto natin yung malakas na. Pero at this point siguro, 4 na buwan na rin yung nakakalipas, ang hirap naman, no, kung maghihintay na lang tayo ng may darating na witness. Siguro, kung marami ang nakakita, marami ang possible na witness at sila ay natatakot, let's give premium to them. Proprotektahan ka namin, no? There is no reason to fear. Okay? Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Actually, sir, buwan ng October at saka November, sir, umiikot din kami sa other areas ng Cagayan de Oro City, sir, at saka Region 10, sir, para yung mga kaso na related doon sa other murder cases, sir, para makakuha tayo ng ideya dito, sir. Okay. Una sa lahat, sir, hindi po napabaya yung po, sir. Umabot lang sa ganito na sitwasyon, sir, kasi nahihirapan din talaga tayo sa kaso, sir. Pangalawa, sir, yes po. ito talaga yung i-retire talaga natin, sir, na kaso na ipapile natin. Mahirap talaga, sir, pag hindi i-retire yung kaso natin. Okay. So, Director, sir, opo, matanong ko lang din, ha, eto po bang si Police Captain Abdul Kahar Armama, siya lang ang kauna-unahang pulis na namatay dyan sa inyong area of responsibility in the recent years? Yes, sir. So far, sir. Siya lang, sir. Okay, no? Again, no, nakakalungkot, pero sana magawan natin po ng solusyon, no, ng paraan. Colonel Salvador Radam. Yes, sir. Gawin na yun, sir. Gawin na lahat kaya ng kupo, sir, para mabigyan ng justisya to si Yes. Armama, sir. Opo, actually, we are also coordinating this case na sa Regional Director po ng PNP. Diyan sa Region Office 10. Okay? Kasi if ganyan din naman yung nagiging challenge natin, no, on your level, Colonel, if anumang tulong ang maibibigay po ng regional office ng PNP, let's welcome them, no, at sana makipagtulungan po tayo doon. Yes, sir. Actually, sir, last week, sir, nag-uusap ng kami ni RD at ito yung kaso na ito pinag-usapan namin. Saka nagbigay na rin ako ng update sa kanya last week, sir. Oo. Alam mo, hindi na lang din kay RD, no? Kung kinakailangang umabot kay Chief PNP to, total tauhan nila yung namatay dito in the line of duty. Okay? We call, no, on the PNP, no, to take a look on the case of Police Captain Abdul Kahar Armama. Hindi po pwede nating hayaan na lang na mamatay ang isang station commander, ha? Kumbaga maganda-ganda rin, no, yung posisyon nitong si Police Captain Armama, at kung sino na lang ay pwedeng pumatay ng ganyang ranggo. Imagine the fear ng ordinary civilian. Magandang hapon po, General. Yes, sir. Good afternoon po. No? Magandang hapon po sa inyo po, pati po sa programa po ninyo. So, General, sana po, no, matulungan po natin ang pamilya na bigyang hustisya ang pagkamatay nitong si Captain Armama. Yes, sir. Opo, una po, sa totoo lang po, kami man po inalulungkot po, no? At si Captain Armama is underclass po namin yan, no, sa PNPA. And hindi rin ho kami natutuwa yung nangyari sa kanya, no? At alam niyo po, simula po na nangyari, talagang inaalam po namin yung punot dulo kung sino po ba gumawa niyan. And gaya nga po nasabi ko po nung nakakausap ko si Mrs. Armama, pati po yung kanyang magulang, no? Bigyan lang po kami ng time kasi po,
we do not want na magkamali po tayo ng tinutumbok. Kasi magkakaiba po yung mga information na tinatanggap namin. And then we have to make sure yung process of elimination po namin at maging tama po yung aming tutumbukin na tao. Kasi mahirap naman po naman kung sino-sino lang po yung kasuhan natin for the sake ng magkaso. So we do not want also na gano'n ang mangyari. So kung meron naman po tayo ngayon na development po, and alam naman po ng ating city director yan, and even I think last week lang po, nagkausap din po ulit kami kasi pinapollow up ko rin po personally yung case po ni Captain Armama and magkaroon po ng justice. Pati po yung mga ginamit, yung mga na-recover. Marami po kaming mga updates po dyan. Kaya sabi ko nga po doon kay Mrs. Armama, nakita po kami last week din po. Na ma'am, may development naman po. Bigyan nyo lang po kami ng time kasi gusto lang po talaga namin and then pati mga witnesses na nakukuha po namin na makapag-affidavit para tama po yung tutumukin po ng kaso. Yun lang po yung sa amin, kaya po umaabot. Pero ano naman po, may mga POI po tayo at yun lang po talaga yung kinukuha namin. Makuha ho namin lahat. Masiguro ho namin na siya talaga may mga other crimes din po na nakomit. Apparently itong tao po na tinutumbok namin. Kaya yun po lahat po yung pinapatsa-patsa po namin. Okay. Katulong po ang ating regional office po dyan. General, no? Resolve po sa kaso. Opo, yes, General, no, nabanggit nyo, no? Apparently, itong mga POI natin na ito, they also have committed other crimes. So, ibig sabihin, talagang malaya siya to commit more crimes. Ano po, na-discover po natin yan because of yung mga nakukuha po nating ebidensya na may nangyaring incident na apparently may mga nagmamatch po tayo. Ganyan naman po yung ginagawa po natin pag-i-investigate na lahat ng nare-recover natin mga evidences. Kung may magtutugma, talagang doon po namin na tutumbok na ito po yung tao. And actually, yung tao rin po, hinahanap din po namin talaga. Kasi nga po, bukod po doon sa mga affidavit na witnesses, sinisiruin na rin po namin siya. So kaya nga po sabi ko po doon sa family, bigyan nyo lang po kami ng time. Talagang we are exerting all our efforts po. At hindi ho namin talaga titigilan din po yan. Yan naman po yung nabanggit po namin sa kanya. Opo, General. No, we understand the challenge, no, ng investigasyon po na ito. Pero sana naman, General, hindi na umabot ng additional 4 months itong pag-file pa lang ng kaso dito sa person of interest natin. Yes, sir. We are not looking at another 4 months po, sir. Opo. Malapit na po yan. Yan lang po ang sinisiguro ko po. Oo. Siguro preferably, no, kung hindi kaya ng February, total may ilang araw na lang February, siguro by March, maisampa na dapat yan. Yes, sir. May awaan Diyos po. Before matapos po yung March na yan, maisampa na po namin yung kaso na yan. From time to time kami po ay manghihingi ng update patungkol po dito, General. Yes, ma'am. Opo. Anytime po. Opo. To assist also your investigation, we will ensure na makarating din po ito kay Chief PNP, no? Para pambawi, no? Pampalakas ng moral ng mga pulis kasi kung nalaman, no, ng mga pulis na pati yung kabaro nila hindi mabigyan ng hustisya yung pagkamatay, how much more, no? For civilians, no? Nakakatakot din sa amin bilang mga ordinaryong mamamayan. Okay? Opo. General, ilapit na rin po sana namin yung kaligtasan po ng pamilya po nila Ma'am Wahida, yung kanyang pamilya po nila Captain Armama. Ilapit na po namin sa inyo na sana po safe po silang pamilya po. Opo, ma'am. Actually, nakakausap ko naman po sila, kinukumusta naman po namin. And wala naman po silang nabanta sa buhay nila. Kasi nga po, kasama rin po yun na tinitingnan namin. Ayaw din naman po namin na pati ang pamilya nila matamay, ang mga anak o ribin ng asawa. Tama po. At opo, kaya huwag kayong mag-alala. Pati po naman ho yun. At sabi ko nga po, kung may mga concerns po siya, we always welcome po sila na magpunta po sa amin. Kasi nga po, asawa naman po siya ng aming mga underclass na napatay po. No? So, ganun po how we entertain them. Okay. Sige po Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director po ng PNP Region Office 10. Maraming salamat po sa inyo, General. Maraming salamat din po sa inyo po, pati po sa inyong programa. At maraming salamat din po sa City Director ng CDO's Police Office, Misamis Oriental, si Police Colonel Salvador Radam.
Okay. Yes po, maraming salamat din po. Alright, no? We have called the attention ng PNP para matignan itong kaso po ni Captain Armama. Yes, sir. Hindi Kasi, tayo sir, papayag na na mabaliwala na lang yung kanyang pagkamatay. Ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin or mensahe man lang? Ano, sir? Update lang po sa kaso ng husband ko po. Mabigyan po siya ng justice po. Yun lang po. Okay. And Shari, no, yung family pala ni Captain Armama, sila ay family of policemen. Yes. Yes, sir. Yung kapatid niya is also... Classmate niya po. Sa Okay, PNP. classmate niya sa academy. Yes, sir. Yung tatay niya, Tatay niya retired po, retired na. classmate naman ni Colonel Yes, sir. Radam, no? Mm-mm. So, masakit syempre sa kanila. Yes, no? sir. Hindi na lang, they are not grieving not only as family members, pero namatayan ka ng kapatid sa serbisyo, kapatid sa dugo. Again, no, we are very sorry Yes, sir. sa pagkamatay po ni Captain Armama. Pero we will keep you updated po, madam, no? Yes, sir. Sa ano pang development na makuha po natin. No? Okay.